Ayan. Ayan, magandang hapon po. Narinig po ba ako? Yes po. Yes po, good afternoon. Yes, and thank you po sa mga sumagot. Okay. Okay, so I'm loud and clear naman po. Okay. So, yun po, magandang hapon po. Ako po si Lindsay, no, ang host niyo for today. So, welcome po at maraming salamat po at naka-attend po tayo ng free webinar na Coffee 101, 101, 101 Basic Barista Training, no? So, matuto po tayo mula sa isang barista expert yan tungkol sa calibration of equipment, dialing in espresso, milk texturing and frothing, latte art, at classic coffee concoction. So, moving forward, no, magpapakilala kami. So, ang Blueshirt Stronger Together mobile app ay isang libreng job portal na pwedeng i-download sa Google Play Store. Ayan. So, nagko-connecta po kami ng mga job seekers at employers. Kami hindi po isang manpower or recruitment company, no? Mobile app po kami. Yan. So, maganda po rito ay wala po kayong kailangang bayaran para mag-download, register, at apply. Ayan. So, paki-screenshot lang po or scan ang QR code na nakita natin sa screen or sundan lang ang 4 simple steps na ito. So, una po ay, syempre mag-download ng ating app. I-type nyo lang po ang Blueshirt Stronger Together mobile app sa Play Store. Number 2 ay mag-register bilang job seeker. Ayan. Or kung may kakilala naman po kayong employer, they can register as employer. Ayan. Then number 3 is mag-upload ng maayos na resume and updated at maayos. At dapat may formal picture din po, no, para makita agad tayo ng employers. At syempre, number 4, maghanap tayo ng trabaho at i-click lang ang apply button. Ay, Ayan. hindi. Okay, paki-mute lang po. Okay. Ayan. Ayan. Okay. And we would like to take this time na rin po, no, para i-share sa inyo yung mga job openings namin sa Blueshirt mobile app. And makita po natin sa screen ang listahan ng mga job openings namin, no, baka interested po kayo. Ah, Hindi lang po yan yung mga job openings namin, no? Marami pa pong iba, kaya and you can check our app po, no? Andiyan na rin po ang instructions kung paano po mag-apply. Ayan. So, dun po makita sa app yung full details. Ayan. Kaya download na po or send your resume to Eunice at blueshirt.work. Yan, ngayon kinalalanan na natin ang ating speaker for today, no? So, siya si Mr. Arvin Quindosa, isang barista professional at coffee shop owner. Yan. So, undergraduate siya ng computer technician hardware course. At bago siya pumasok sa Norzagaray Academy, no, para kumuha ng Test the Barista course. Ayan. At ngayon, isa na siyang barista NC2 holder. So, he was initially a junior electrician at real estate agent, no, bago siya maging barista noong 2015. Simula noon ay nagtrabaho siya sa bilang barista sa iba't ibang cafe, no? Coffee shops at including one owned by Barrio Fiesta. Ayan. So naging barista, supervisor at trainer na rin siya bago siya mag-decide na magkaroon ng sarili niyang coffee shop na owned niya at siya rin yung barista doon. Yan. So, pakita naman kayo, Sir Arvin. Ayan, on cam na po tayo. And kaway-kaway naman dyan, Sir Arvin. Hello po. Yan, yan. Hello po. Good afternoon po. Yes, and good afternoon. Thank you po na pabalik po kayong maging speaker natin for this day, no? Yan. Yes po ako naman. Yes. Ayan. So, ready na ba tayong matuto lahat? Ayan. Mag-raise hands nga yung mga ready na. Ayan. Raise hands. Woo! Raisins tayo. Raise hands po tayo. Is either sa camera or sa emoji sa Zoom. Yan, marami nang nag-raise hands. Wow, Ayan. nice. Yan, Mukhang yes. marami nang excited Yes, excited na excited. Excited na magkape. Yes, okay. Okay. Maganda yan, maganda yan. Yes. Ayan. So, let's start our topic na po, no? Take it away, Sir Arvin. Alright, so guys, maraming salamat at naka-attend kayo ngayon sa ating pre-webinar dito sa ating online. Bali, ang topic natin today is this one, Coffee 101 Basic Barista Training. So,
sa pagiging barista, ito yung mga kailangan mong matutunan bago ka pumasok sa larangan ng pagiging barista. So, at the first, kailangan nating matuto humawak ng equipment bago pa natin matutunan gawa ng coffee or making espresso. So, kailangan natin pag-aralan yung equipment muna. Then, next doon is yung ating espresso. Then, milk texturing. Then, after nun, yung latte art. Then, yung mga classic coffee concoction na tinuturo bago kayo makapasok sa isang coffee shop. Okay, so next slides tayo. Okay, thank you. So, bakit kayo nandito? Bakit ba gusto nyong matuto? Bakit nyo gustong pumasok sa isang cafe or maging barista? May gusto ba sumagot dyan? Bakit kayo nandito today? Okay, Hello, sige. sir. Hello po. Gusto ko po kasing matuto and sana makapag-establish din ako ng coffee shop soon kung halimbawa man. Nice. Maganda yan. Kasi motivation mo yan and inspiration na rin, no? Na gusto mo rin matutong mag-build ng sarili mong um, establishment, no? Actually, ganun din ako nung una. Kasi before, bago ako mapunta dito sa industry na to, iba yung trabaho ko. Then, natuwa ako kasi yung tropa ko, in-inspired niya ako kung ano yung trabaho ng isang barista. So, nung in-introduce niya sa akin yun, kung ano yung trabaho niya, ano yung ginagawa niya, natuwa ako. Then, hindi lang kasi ganun yung trabaho ng pagiging barista, iba. So, dito malalaman nyo kung ano yung magiging trabaho ng isang barista at matututunan nyo kung ano yung mga dapat nyong gawin sa pagiging barista. So, yun, natutuwa ako na dito kayo today para makinig sa ating online session po. Okay, next slides po tayo. So, ito yung trabaho ng isang barista, no? Ito ang barista. So, kung mababasa ninyo na hindi lang siya magpe-prepare ng ng drinks, no? Marami tayong ginagawa, no? Then ito yung mga karakteristik ng pagiging barista. So, pagiging barista, uh, a barista takes on a range of role including preparing and serving hot and cold drinks such as coffee, tea, artisan, and specialty beverage. Cleaning and sanitizing work area, utensils and equipment, cleaning service, and seating area. Yan. Describing menu item and suggesting product to a customer. So, yun yung mga ginagawa ng pagiging barista. Hindi lang siya basta gagawa ka lang ng drinks mo, magsaserve sa tao. So, marami. Ito yung characteristic ng pagiging isang barista. So, kung meron ka sa sarili mo, alam mo sa sarili mo na kaya mo yan, okay, good tayo dyan. So, next slide po tayo. So, ano ba yung kape? No? What is coffee? Okay. May alam ba kung ano yung kape? May mga idea na ba kayo regarding sa coffee po? Okay. Kung wala pa, ito, bigyan po kayo ng idea. Okay, next slide po tayo. Okay. So, ito yung coffee. What is coffee? Coffee is the most common hot and cold beverages, widely consumed stimulant prepared from roasted beans, from the cafe and the instant coffee from the market. So, iba-iba ang mga coffee natin, no? May mga kinukonsume tayo galing sa cafe at may mga nakukonsume din tayo na galing sa mga market lang, yun yung mga instant coffee, no? Yung mga nasa sachet, no? Iba yan, magkaiba sila kasi ang mga beans na galing sa cafe, yung mga roasted beans, is yun yung mga specialty coffee. Then yung mga nasa market na, yung mga instant coffee, yun yung mga commodity coffee. So, coffee is a berry or
berries are produced by several small evergreen shrub in the plant kingdom. So, ayun siya. Ang tawag sa kanya is genus Copiaea, and the most commonly grown species are Copiaea robusta and Copiaea arabica. So, dalawa yung variety na mas kilala. Pero mas marami pa yan. Marami pa silang varieties. So, ito lang yung pinaka-common na kilalang species na coffee dito sa atin. Okay? Next slide po. So, ito yung mga coffee. Ito yung mga variety na kilala dito sa atin. So, meron tayong Arabica, Robusta, Excelsa, and Typica. So, itong Arabica yung mas kilala. So, ito kasi yung mabango, masarap, hindi siya ganong kataasan ng caffeine content, no? Hindi kagaya na itong Robusta, twice siya ng lakas ng caffeine content kay Arabica. No? Si Excelsa, ito yung mga tumutubo sa mga mabababang lugar or mga lower altitude. Si Excelsa at si Typica. So usually itong si Excelsa at si Typica ang meron dito sa Pilipinas, and Robusta usually yan po mga ini-import na natin yan. And si Arabica din yan, ni-import. Meron din mga Arabica dito sa ating sa bansa natin, mostly dun sa mga matataas na part na lugar dito sa Pilipinas. Okay, next slide po tayo. So, dito tayo sa coffee calibration. Calibration of equipment pa lang muna tayo. Okay, next po. Why we need to calibrate our coffee equipment? May idea ba kayo ba't kailangan natin i-calibrate yung equipment natin? For consistency. Okay, nice. Okay, tama yan. For consistency ng ating espresso and yung production ng ating coffee. Okay, next slide po tayo. Okay, to maintain accuracy, standardization, and repeatability in measurements, assuring reliable benchmark and result. Without regular calibration, equipment can fall out of spec, providing inaccurate measurements and threaten quality, safety, and equipment longevity. So, ibig sabihin, kaya kailangan natin i-calibrate yung ating mga machine is para dito sa ating benchmark na hinihingi, yung mga specs na kinukuha, no? Especially pagka yung kape mo kasi hindi siya calibrated, lalo na espresso, hindi mo makukuha yung consistency na gusto mo, no? Lalo na yung specs sa beans na ginagamit mo. Kasi ano yun kailangan yan, no? Then kailangan din siya kasi para yung equipment mo is magtagal, no? Para nalilinis mo rin siya. Okay, next slide po tayo. Ayan. Calibration is simply the process of adjusting a grinder, moving the blades of the grinder closer to farther apart to ensure you get your desired outcome from coffee. The outcome could be consistent or based on heating the specific coffee recipe or heating the specific taste and flavor. So kasi sa mga packaging ng mga coffee, meron doon nakalagay na mga notes, no? Kung saan ba siya ginamit, either espresso, pour over, yan. So kung gusto mong makuha yung outcome ng coffee mo gusto mo, kailangan mo siya i-calibrate, no? Yung grind size, yung flow, yung dosage. So yung iba may idea na, no? Kung paano ginagawa pagka nagka-calibrate ng coffee. So yung machine, no? So kailangan mo rin siya kasi lalo na sa espresso machine, kailangan mo siya i-calibrate para malaman mo kung yung pour-rate butter mo is the same pa rin kagaya kahapon, no? Yung pressure, no? 'Di ba? Kung gumagana pa ba? Okay. Para mai-check, parang ano mo na rin, chine-check mo na rin yung machine mo kung working pa ba, kung parehas pa rin ba siya sa last time na gamit mo, di ba? Okay, next tayo. So, dialing in espresso. So, ito na yung part na maggagawa na kayo ng espresso.
So kailangan nyo siyang i-dial. Ba't ba kailangan i-dial yung espresso mo? Like calibration, ganun din siya. Yung calibration ng machine, ngayon is magda-dial kayo ng espresso. Okay, next po. Ano ba yung dialing espresso? Okay, next slide po tayo. So, ito po siya. Moment po. So, in phrase dialing in is used to describe the process of making espresso taste as delicious as possible. Essentially, you are looking to extract the right amount of soluble flavor from the coffee using the right amount of water. In order to achieve this, you must change the parameters of the espresso. So, ano ba yung parameters? Next po tayo. What are the parameters? May idea na ba kayo kung ano ba yung parameters? Okay, next po tayo. So ito po yung parameters. Numerical or other measurable factor forming one of a set that defines a system or set the condition of its operation. So yung parameters na sinasabi is just a number po. Ginagamit po siya para makuha mo yung tamang extraction ng yung coffee. No? Okay, next po tayo. Then yan talaga yung ginagamit mo all the way sa operation para siyang recipe. Recipe ng bawat barista, no? Yun po 'yun. Kasi ang tinutukoy po natin dito is barista po. Hindi po yung operation ng store. So yung barista as is ikaw na barista, kailangan meron kang sariling parameters sa paggawa mo ng coffee. Okay? The three main parameters are the dose, yield, and brew time, all of which have a massive impact on flavor. So, kailangan mong makuha yung tamang dosage, yield, and brew time ng coffee mo. Okay, next po. Ano po? So, what are the parameters? These three main, okay. When dialing in, you should only adjust one parameter at a time. Otherwise, you can easily lose track or which has affected the espresso flavor in a certain way. So kung mag-a-adjust kayo ng parameters nyo, hindi nyo kailangan baguhin lahat. So yung three parameters, yung dose is yung grinder, yung yield is yung flow ng espresso, and yung brew time. So kung makikita nyo sa picture, yan sila. Dose, yung grinder, and yung flow ng coffee, ito, then yung time. So yun siya. So pag mag-a-adjust ka, adjust ka muna ng grinder, ng grind size or dosage bago ka mag-a-adjust ng yield and brew time. So it's as simple as that. Iba kasi yung explanation on theoretical sa actual. So sana na ano niyo na nalalaro niyo sa isip niyo kung paano yung ginagawa, no? Paano niyo mabibuild yung parameters niyo, yung sarili niyong recipe sa paggawa ng coffee, lalo na sa espresso. Okay, next slide po tayo. So, ito yung mga kailangan, no? So, you will need the following equipment to dial in as successfully as possible. Two sets of accurate digital scale. The one will weight your dose while the other will measure your yield. Some espresso machine may have scale built into the automatically weigh your yield. So kasi may mga espresso machine na meron ng weigh. Yung mga bago ngayon, mga latest na espresso machine na meron ng sariling weight. Pagka press mo yung button, automatic na siya mag-weigh. So makikita mo na yung flow ng espresso mo at actually yung mga automatic ngayon, meron na silang set ng volume, set ng weight, ng time. So madali na lang ngayon mag-set ng parameters ng coffee, lalo na sa espresso. So kailangan mo ng tamper, ayan, portafilter. Yung basket kailangan precision, hindi siya pressurized. Kasi yung precision maraming butas. Yung pressurized isang butas lang 'yon.
So may mga espresso machine kasi na meron sa market, available sa market na mas mura pero iba yung basket. No, may kasi ito yung ginagamit sa sa professional. Sa professional barista. Pag precision usually ginagamit lang ay yung mga pressurized usually ginagamit lang siya pang bahay lang, home brewer pa. Then portafilter. Ito po siya. Next po tayo. Ito po yung itsura nila. So ito yung weighing scale, ito yung tamper, ito yung non-pressurized precision filter basket, and ito yung portafilter. So yung portafilter, yan yung ginagamit natin para maglagay ng dose ng coffee bean natin. Okay, next slide po. Okay, ito yung parameters. So una is yung dose, no? Second is yung yield and brew time. So ito yung kanyang explanation. So the dose is the amount of dry ground that you place into your portafilter, typically measured in grams. Many barista consider consider this the first step in dialing in. So ito talaga yung kailangan mong matutunan. Yung pag-grind ng coffee beans mo, kasi minsan madalas na nagkakamali yung mga barista sa grind size. So yung una, 'di ba, nag-set tayo ng calibration ng machine kasi kailangan mo doon makuha sa pagka-calibrate ng machine mo. Doon mo makukuha yung ideal na espresso extraction na gusto mo, yung ideal na grind size na gusto mo. Kasi mas maganda yung grind ng coffee mo, mas magiging maganda rin yung output ng espresso mo. So kasi pag hindi mo na set ng maayos yung grinder mo, kasi yun yung pinaka first step, no, kasi set mo yung grinder mo para makuha mo yung espresso mo, para sa dialing in mo is maganda na yung outcome ng coffee mo. So place kasi sa pinakamanipis o pinakamaliit na grind size para sa espresso. Hindi siya pwede yung medium grind or medium coarse na grind size or coarse. Kasi pagka coarse, mangyayari, ang flow ng espresso mo is mabilis. No, mabilis. Pag tinikman mo siya, walang lasa. Kumbaga, parang nasunog na kape lang. No? Tapos kung medium coarse naman, same pa din, no? Mabilis din, pero meron siyang konting flavor. Kaso hindi siya yung flavor na hinahanap mo. Ang magiging lasa niya is parang nasunog na kape na mapakla. So iba-iba. Pagka nakuha mo yung ideal na grind size mo and ideal na dose mo, doon mo matitikman yung lasa ng kape. Yung hinahanap mo, lalo sa packaging weight. May kukunin ako. Okay, so mabalik tayo. Okay. Ito yung beans. Ito. Pakita ko sa inyo yung beans. Nakikita ba ako lahat? Ito yung beans. So, oops, hindi siya kita. Okay. Kasi, okay. Ito yung beans. Itong beans na to is meron siyang, wait lang, hindi siya makita. Okay. Meron siya ditong notes. Wait lang, hindi siya makita. No? Okay. Kung makikita, paano ba? Okay, so ito kasing beans, meron siyang notes. No, ang notes niya is pineapple, chocolate, and dried fruit. Itong beans na to igaling sa Uganda. Okay. So, espresso, kailangan makuha mo yung notes na hinihingi niya. So, para doon mo malalaman na okay na yung espresso mo, okay na yung coffee mo, kasi nakuha mo yung notes na binibigay ng coffee. So, di natin mapakita kasi malabo. So, yung yield, yun yung tinatawag na output o outcome or out ng coffee. Yun yung extracted coffee na gagaling sa espresso machine. And brew time, usually, ang brew time dapat nag-range lang siya sa 25 to 30 seconds. Yun yung ideal na good shot coffee, no? Good shot espresso.
Okay, so ito yung kailangan yung pag-aralan, yung mga parameters na yan, yung dose, yield, and brew time. So pag kaya na hindi nyo nakuha ng maayos, hindi nyo makukuha yung maganda espresso na gusto nyo. Okay, next po tayo. Okay, so ganyan yung flow ng espresso, good shot na espresso. So nipis lang siya para siyang spaghetti string, no? Okay, next slide po tayo. May nakukuha naman po. Okay, so ito yung espresso natin. So ganito yung magiging itsura ng espresso natin. Pagka nakuha nyo na yung yield, tamang dose, and tamang brew time. So ito yung itsura niya. So meron siyang crema, body, and heart. So ito yung crema. Ito yung pinaka-body niya. Ito yung heart. So itong heart na to, ito yung liquid. No, meron siya dito nga soluble gases, and insoluble solids. So pag itong crema is, nag-extract kayo ng coffee, then mabilis. Ang magiging itsura ng crema nyo is manipis lang. Kumbaga, wala talaga siya magiging crema. Ang tawag doon, bad shot coffee. Kung nag-extract naman kayo at yung crema ng coffee nyo is makapal, tapos konti lang yung liquid, ibig sabihin nun, over-extracted siya. So, wala kang coffee nun. Puro crema lang at walang lasa. Budget pa rin yun. Dapat ganito may itsura ng coffee nyo. No? Sa coffee, meron kasing under-extract, over-extracted. So, pag, pag yung coffee nyo is over-extracted, manipis lang yung coffee nyo. Baga hindi siya umabot dun sa desired na yield nyo. Wari, ang yield nyo is sa double shot is 30 grams or 60 grams. Kasi sa ristretto coffee, ang ideal na yield is around 30 to 35, no? 35 grams ng espresso. Then pagka double shot naman, nasa 60 grams ng espresso. So kung hindi man siya umabot sa ganun, ang nangyayari, either yung dose nyo is hindi tama and your yield nyo or yung tubig is hindi rin maganda yung nagiging flow or sa grind size ng coffee. Kaya nagkakaroon ng mga bad shot coffee. Okay, sana may nakukuha po kayo. Okay, next slide po tayo. Okay, sa milk texturing and protein. Okay. Next po. So, nakapag-extract na kayo ng good shot coffee nyo. So, ang kailangan nyo na matutunan ngayon is yung milk texturing. So, mabilis lang kasi tayo ngayon. Hinahabol natin yung oras. 1 hour lang kasi tayo. Then, mas maganda yan. Matututunan natin itong mga ganitong session pagka meron tayong actual session. So this one is more on theoretical lang at tinuturo lang namin sa inyo yung mga idea na pwede nyong madala, mabitbit pagdating sa actual na training po. So milk texturing, kailangan natin pag-aralan ang milk texturing kasi isa to sa pinakamahirap na skills na ginigain ng mga barista, no? Kung sa espresso mahirap na, ito mas mahirap kasi hindi mo siya makukuha agad-agad. So matagal, siguro aabot ka ng 3 months to 5 months or yung iba actually mga maabot na ng 1 taon bago nila makuha yung tamang texturing ng milk. No, kasi yung milk is isa siya sa mga talagang merong papel pagdating sa mga hot beverages like latte, cappuccino, and flat white. Kasi may mga specific na milk texturing yan eh. No? And sabi nga dito, milk texturing is the hardest and longest skill to achieve as a barista. Texturing milk include aerating and protein ng mga desired na level mo.
Kasi pag nag-aerate ka, sa 3 seconds ng aerating ng gatas, usually ginagamit yan sa flat white. Then mga 5 seconds, usually sa ano yan, sa latte. Kasi ang latte, ang kapal niya is 1 inch na ganyan. Ang flat white naman, ganito lang kanipis. Ganyan lang ang froth ng milk ng gatas. So pagka cappuccino, malaki. Mga ganito, 2 inch. So pagka mas mahaba o mas matagal mo siyang inerate, so makukuha mo yung desired na froth mo for cappuccino, no? So ang cappuccino usually tumatagal ng ang pagpo-froth niyan mga nasa 6 seconds eh. So basta nagsisit siya, nag-i-aerate siya ng gatas, mas kumakapal yung kanyang froth. Okay, right temperature is 60 to 65. Pagka sumobra dito, masusunog yung kape, yung gatas mo. Pagka mababa naman dito, malamig pa yung kape mo. Yung gatas mo, sorry. So pagka pinur mo siya sa espresso mo, ininom ng customer kasi mababa yung temp, hindi niya ma-achieve yung heat, yung gusto ng customer. Kumbaga, malamig mo siya na sa serve. So, ayan siya, no. More air to add. So, mas maraming air na ina-add mo, mas kumakapal yung froth. Ganun siya. So, mas maganda ginagamit yung gatas na sa pag-build ng milk is yung mga malalamig. Kasi pagka mainit or naka-room temp yung gatas mo, nilagay mo siya sa steam 1, nag-steam ka, mabilis mo ma-achieve yung 60. So mawawala ka ng time para makuha yung texture ng milk na gusto mo, no? 60 in 3 seconds, manipis lang 'yun. Baga parang um, since nasa room temp nga siya, hindi mo makukuha yung texture ng milk na gusto mo. So kailangan malamig dapat lagi. Okay, next slide po tayo. So ito yung itsura ng picture. Wari, ito yung picture mo. Ito itong pink na to na bilog. Diyan mo dapat tinututok yung steam 1 para makapaggawa ka, makapag-build ka ng texture ng milk and makakreate ka ng magandang vortex. Yung vortex yun yung umiikot. Dapat umiikot yung gatas mo sa loob ng pitcher. Kasi pagka hindi, ang nangyayari, flashing lang, baga umiikot-ikot lang siya dun sa sa pitcher mo. Hindi siya nakaka-create ng magandang texture. So ang nangyayari lang, mag-create lang siya ng froth, bubbles lang ng bubbles. So pag tinanggal mo siya o pinatay mo na yung steam bond mo, ang makikita mo lang puro malalaking bubbles, no? So kailangan merong vortex na umiikot yung gatas mo dahil sa steaming. So ayan siya. And tandaan nyo lagi yung aerating, create na vortex, tsaka yung hissing sound, no? Kailangan merong hissing sound. So yun yung nagbibigay ng air, nagre-release ng air para makakreate ka ng magandang texture para sa milk. Okay, next po tayo. So pwede siya i-screenshot, no? Sorry. Pwede siya i-screenshot para may idea kayo. So itong picture na to, ito yung itsura ng flat white. So ganyan siya kanipis, no? Okay, next po tayo. Okay, sa latte art. So kaya kailangan natin matutunan yung milk texturing, milk frothing kasi para sa latte art natin, no? Kasi yung art, pag hindi maganda yung texturing ng milk mo, hindi ka makakagawa ng magandang latte art, no? Lalo na kung gusto mong gumawa ng latte, yung mga magandang latte, no? Kasi marami sa inyo or sa mga barista na gusto matuto is makapag-latte art. Kasi minsan iba sumasali sa competition. Okay, andiyan pa ba kayo lahat? Kumusta naman? Yes, sir. Nandito pa. Okay, may natutunan naman tayo. Ano naman, sir? Nakakasabay naman po. Okay po. Okay, sige po. Next slide po tayo.
So latte art is a method of preparing coffee created by pouring microfoam into a shot of espresso and resulting in a pattern or design on the surface of latte art. It can also be created to embellish it by simple drawing on the top of layer foam. Latte art is particularly difficult to create consistently due to the demanding condition required of both espresso shot and milk. So, kailangan bago ka makakreate ng magandang latte art, kailangan makonsistent mo yung flow, yung espresso mo and yung milk texturing mo. So, kung papansinin niyo yung ating module, so nag-start tayo sa calibration ng equipment, then espresso dialing, then milk texturing, then dito sa latte art. Kasi kailangan makonsistent mo muna lahat yung mga yon para makagawa ka ng isang masarap na kape. No? This event in turn is limited by experience of the barista and quality of the espresso machine. The pour itself then become the last challenge for the latte artist. The term is not limited to latte coffee, but also applies to other beverages containing milk foam, such as cappuccino, flat white, and other chocolate, and hot chocolate. So, yung pag-create ng latte art, ginagamit siya sa cappuccino. Kasi may dalawa yung type ng cappuccino. Mayroong dry cappuccino and hot cappuccino. Dry cappuccino and wet cappuccino. Pag sinabing wet cappuccino, pwede ka doon mag-create ng latte art. So, ano siya, makapal din yung foam at makapal yung microfoam niya. Kasi pagka wet cappuccino, more on protein siya. So, more on makakapal na bubbles talaga siya. So, kailangan mong aralin yung paggawa ng froth at pag-texturing ng milk. So, diyan siya ginagamit sa cappuccino, flat white, and hot chocolate. So, kung pumupunta kayo sa mga coffee shop, lalo na sa mga specialty coffee shop, no, pagka umorder kayo, makikita nyo laging may mga art yung order nyo, lalo na sa hot, no? Lalo na sa hot na mga ginagamitan ng gatas yan. Hot chocolate, flat white, yan, cappuccino, latte. Kasi ano yun as a barista, achievement mo yun na makagawa ka ng latte art. Ma-present mo siya sa customer mo, so matutuwa yung customer mo, oh wow, meron kang may latte art. No? Ibig sabihin, yung barista na yun is nakapag-aral, nakapag-train, at natuto sa mga training na ina-attend nila o ginagawa nila. Okay, next slide po tayo. So sa pagpupur ng latte art, so kung wari ito yung cup nyo, no, ito yung espresso. So meron kasi siyang angle na sinusunod, no? Pattern para makapag-drop kayo ng milk. So drop the steam milk into the center of the tilt cup. Pour the milk at least 4 inches high so that the steam milk drip thinly into the espresso crema. So may may sukat, no, kung paano mo siya ipupur. Marami mas matututunan niyo siya pagkasakto. So this one is guide lang siya, no? Guide niyo lang siya para magkaroon kayo ng idea kung paano ba ginagawa yung latte art, no? Sa pagla-latte art. So mas mabibuild niyo siya pagka-actual talaga, no? So pagka nag-pour ka ng milk, i-distribute mo siya sa i-distribute mo yung milk dun sa may cup sa espresso para maghalo. Slowly agitate the milk sa coffee. So para mahalo, pagka naghalo kasi siya, doon ka na makakapag-create ng latte art mo. Kasi yung pinaka-foam, yung microfoam, napupunta sa ilalim. So yung unang mong binubuhos is more on steam milk. No? Tapos pagka yung nakikita mo na naghalo na siya, pagka yung ano ba tawag dito? Yung pinakadulong part na ng gatas, pag binuhos mo siya, makikita mo puro froth na yun eh. Puro microfoam na yun. So doon ka na makapag-create ng latte art. So ayan, pwede siya i-screenshot para matuto ka, may guide kayo. Okay, next slide po tayo.
Okay, so ito yung mga classic concoction na coffee na kadalasan meron sa mga coffee shop. Kasi ito rin yung talaga yung standard na mga ginagamit talaga na concoction. Okay, next po. Ayan, so sa menu, pag may nakita kayong ganyan, espresso, doppio, lungo, macchiato, long black, americano, cortado, piccolo, flat white, latte, and cappuccino. So yun yung mga classic coffee preparation. So espresso is amounted mga 30 ml or usually mga 60 ml ng coffee extracted. So concentrated siya. Pag ininom nyo siya, pwede ma-boost yung ano nyo, yung ano yun, yung energy nyo, no? Yan kasi kadalasan iniinom ng mga puti, no? Espresso. Nahanap nila yan. Basta masarap yung coffee mo, diyan sila nagbe-base sa espresso. And doppio, yung double shot espresso. Lungo, ayan yung long extraction. So para din siyang americano or long black, no? Pero iba yung ano niya, iba yung paggawa niya kasi longer extraction siya ng espresso. Wala siyang hindi mo siya kailangan i-add ng hot water. Kagaya ng long black and americano, siya talagang yung water ng espresso. Yan, macchiato is espresso espresso siya, tapos meron siyang frothed milk on top. Yun ang macchiato. Yung traditional classic coffee preparation, yun ang macchiato, itsura ng macchiato. Then long black, yan, hot water and espresso, americano, espresso and hot water. So ito, mukha silang magkaparehas pero magkaiba sila ng preparation. Kung papansin niyo, sa long black, hot water muna yung nauuna and espresso. Then sa americano naman, espresso muna, then hot water. So si long black kasi, pagka ininom mo si long black, matitikman mo agad yung strong ng coffee, no? Si americano kasi dinudurog niya na agad yung krema. So pag ininom mo siya, hindi na siya ganun katapang. Kumbaga, pumapailalim na yung tapang ng espresso. So kumbaga parang kung gusto mo ng strong coffee, long black inumin mo. Pero kung gusto mo ng medyo mild lang, ayan, mag-americano ka. O, depende rin sa cup yan, kung mataas ba yung cup or mababa. 8 ounce or 14 ounce, yan, 16 ounce, mga ganun. Okay, next is yung cortado. Yan. Cortado, bibihira lang yan dito sa mga coffee shop dito sa atin. So kung may mga cortado kayong nakita, usually yan yung mga nagsuserve ng mga specialty coffee. Yun lang yung napapansin ko. Then meron tayong piccolo, yan, flat white. Ito na yung mga may mga milk based, no? Yan. Piccolo diyan, pwede kayong mapag-latte art, kay cortado, ganun din. Kay flat white, latte, yung cappuccino, yan. Kung papansinin niyo yung extraction nung menu, so nag-start siya sa black coffee. Yan, puro black lang yan, espresso, then ito black, pero may water na siya. Yan. Tapos hanggang sa meron na siyang milk, no? From stronger to lighter, no? To sweeter. So ito yung affogato, is sweet siya. Kasi ano siya, vanilla ice cream, then meron siyang top of espresso. So yun siya. Kung papansinin niyo, ganyan yung build ng mga menu para mas naiintindihan at ma-explain niyo maigi sa mga customer niyo, no? Okay, next po tayo. Okay, so ito may play po tayo na video po kung paano po nagpe-prepare ng coffee. Yung flow, yung sequence po. Okay po. Play po natin, ma'am.
po tayo, ma'am. Okay, ma'am. Hello po. So, nakita niyo po yung preparation kung paano po gumagawa ng coffee from espresso, milk texturing, and kung paano nyo isa-serve yung espresso nyo, ay yung coffee nyo. So, paggagawa ng latte art. So, hopefully may nakuha kayo, may natutunan kayo sa ating mga sa discussion. So, medyo lagi po ba sa inyo yung video po? Hello po, kamusta po yung video po? Medyo. Hello po? Yes po, sir? Medyo naglalag siya, sir. Oo Delay lang. nga, medyo delay, okay po. So, hopefully Okay may naman. nakuha naman po kayo. Meron po, sir. Okay, ma-apply nyo naman po siya. Sa ngayon po, hindi pa po. Okay, Practice pa. yun lang. Practice, yes. So, yun naman practice, more practice para ma-perfect nyo yung gusto nyong gawin, no? Okay. So ngayon, papaitan natin itong slides kung paano man gumagawa ng cold drinks. Ito is Spanish latte. So more on build lang siya. So okay, play the video po. Okay, so yan po yung ating Spanish latte. So yan po mga present natin na beverages, yan po yung isa sa mga best seller or mas commonly na order sa mga cafe, no, sa mga coffee shop. Flat white and Spanish latte. So hopefully may mga natutunan po tayo sa ating webinar today at sana po next session is magkita-kita pa po tayo. And yun po. Thank you po. Thank you, sir. Okay, so bago po tayo mag-end, tandaan po natin na you can uh, download our app. Just follow our 4 simple steps lang po or i-scan or screenshot ang ating QR code. Ayan. Ayan, sorry. And so nakita po natin yung yung simple instructions kung paano mag-download ng app at gamitin ito para makahanap ng trabaho. Ayan. So yung video na po ito nasa page din po namin kung gusto niyo po mabalikan. Ayan. So again, ito po yung mga available job openings namin. Marami pa po 'yan. So pwede niyo po makita 'yan sa aming app. Yan. Sundan lang po ang instructions kung paano mag-apply. And again, para sa certifications, yung mga nagsagot lang po ng feedback form ang mga katanggap nito. So, yan, sagot na po tayo. Yan, so marami pa po tayong mga susunod na webinar. So, stay updated po tayo. And yung mga past modules po natin ay naka-upload na po sa ating YouTube. Ayan. So, lahat po ng updates, registration forms ay makikita sa ating Facebook page. Ayan. So, we will update na lang po kung may susunod pa pong batches ng ating mga webinars. Ayan. Thank you so much po. Ayan.
Yan, so tapos na po tayo. So thank you so much po. Ang dami po natin tonight. Ayan. Yan. So let's stay connected po. So follow niyo po kami sa aming mga social media accounts, no? So i-search niyo lang po ang Blue Shirt Work PH sa Facebook, Blue Shirt Philippines naman sa LinkedIn, at para sa aming official website po, www.blueshirt.work. Ayan. So, syempre, wag po natin kalimutan na i-download ang ating Blue Shirt mobile app para makahanap agad ng trabaho. Ayan. So, thank you so much po sa lahat and lalo na po kay Sir Arvin. Ayan. So, kita-kits po tayo sa ating susunod na mga webinars. Ayan. Thank you po. Bye po.